Magpa-flight na sana siya sa Dubai, kaso na-upload siya. Kasi nga, naano siya na-scam. So, isang Pilipina ang na-hold sa immigration sa Pilipinas. Kasi nga, peke ang kanyang OAC. So, marami talaga ang nagpipeke ng mga OAC and then iba't ibang papel din. Alam mo ba, may kakilala ako dati nung nagbakasyon ako na na-upload siya sa pupunta na sana siya. Dubai din ang punta niya. Itong na-upload din na to ay pupunta din to ng Dubai. Bound to Dubai din si Pilipina na isang Pinay na 45 years old na pupunta sana sa Dubai and then na-upload siya. So, hindi din nagkakalayo ang kwento na ito doon sa nakilala ko dati na kumuha ako ng mismong OAC doon sa office. Hindi nagbakasyon ako dati. Then, itong babae na to, akala ko kung anong ginagawa niya doon sa tabi kasi nga, nag-aano siya, may hinaano daw siya. Sabi ko, bakit ka po nandito? Sabi niya, may flight na ako pero kailangan ko ng OAC kasi nga na-upload daw siya. At nagtiwala itong si ate doon sa online, gagawa ng OAC niya, tapos mga papeles niya, free na daw. Ang ginawa ni ate ay hindi na siya nagastos at hindi na siya mismo pumunta sa office. Nagtiwala siya doon sa online na nag-offer sa kanya na gagawan daw siya ng OAC. Oh, di ngayon nang nandun na siya sa airport, sa immigration, na-upload siya. Kasi lahat pala daw nung papel na hawak-hawak niya ay peke. So, nagastusan na nga itong si ate. So, that time pa naman, aalis na siya. Sobrang nakakalungkot kasi nabiktima siya ng mga scammer. Tapos, di siya nakaalis. Nandun pa rin siya, nag-aantay pa rin siya. So, dami niyang gagawin. Bakit saan daw? Daming investigasyon. Alam niyo naman sa atin. Daming tanong kung saan nanggaling yung mga papel na yon and then iniimbestigahan pa yung kanyang papel kung saan niya kinuha. Kaya naiwanan nga ito si ate doon nakakuha ako ng OAC na naiwanan siya doon. Sobrang lungkot niya. Kasi magpa-flight na sana siya sa Dubai kaso na-upload siya. Kasi nga, siya na-scam ng mga peking online na gumagawa ka ng mga kunyari papeles, mga OAC. Kasi kadalasan marami talagang ganito. Kaya mas maganda pa, pumunta ka talaga mismo doon sa pinaka-office ng OAC. Huwag kayong maniniwala sa mga online na yan kasi maraming illegal dyan. Swertihan lang dyan kung talagang totoo yan. Swerte mo kung nakatagpo ka ng legal na gumagawa ng OAC, maraming gumagaya. Kung magaya ka dito, di ba nakakalungkot? Aalis ka na, sobrang pagod mo. Dami-dami mong ginawang requirement, tapos nandun ka na sa pinaka-ending, sa pinaka-moment na nandun ka na sa harap ng immigration, tapos bigla kang mahuhol. Di ba ang sakit nun? Layong-layo na biyahe mo, tapos ma-upload ka lang. Kaya be aware sa mga sa mga kukuha ng mga OAC kasi kadalasan maraming nang scam na ganito. So maging aware kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa kumuligal. Siyempre, mga scammer nga sila. Gagawa talaga sila ng paraan para makumbinsi ka nila na magpagawa ka kumo sa kanila. Kunyari. Pero ang totoo, sila scammer. Kaya ang mas maganda, pumunta talaga kayo doon sa mismong office. Huwag na kayong maniniwala dyan sa mga online kasi hindi mo yan kasiguruduhan.